So the nature of sin and disobedience. Clear po ba ako? Magpaliwanag. So sa Hamartiology, Opo. um, thank you po, Sister Mirna. Sa Hamartiology talaga, kung bakit iba-iba din kasi ang view. Halimbawa, kung papanoorin or babalikan natin, ito halimbawa, sabi ni Sister Jennifer, good because creation is not yet corrupted. Mm-mm. Kung si serpent ay currently siya na ay Satan o devil, part na siya ng creation, corrupted na siya. Yun ang ano, Sister Jennifer. Sagutin ko lang yung not yet corrupted yung creation. Because yes, it was good, it was good, it was good. From 6 days creation, God created the heaven, the earth. Yes, creation yun. Pero created being din yan si Satan. But hindi man siya part ng 6 day creation. So, yung hindi corrupted, sa 6 days creation, possible talaga siya. Pero kung as created being si Satan, pwede siyang magkaroon ng conflict doon na corrupted being na siya as creation. Kaya kung ang paniniwala natin ay nagkasala lang si Lucifer at point na pinakain niya si Eve ng mansanas or mansanas tuloy. Tama ba, mansanas? Yung prutas, oo, walang walang alam na kung anong klaseng prutas 'yun ah. Yung bunga na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama ay doon pa lang pumasok ang kasalanan sa lahat. Pero kung yung isang sa 9 views of creation na pinag-aralan natin, kung yung pang isang view ay nagkasala na si Satanas before the 6 day creation, yung tinatawag nga nila na merong gap sa Genesis 1 and 2 at nagkaroon ng Luciferian flood ay talagang ano, nakorap na siya noon pa and nagkaroon lang ng recreation. Kaya dalawang dalawang side talaga ito na pwedeng paniwalaan natin ano. But meron tayong karapatang pumili, meron tayong karapatan ding lumugar kung saan tayo sa dalawa, pero ang wala lang tayong karapatan dapat ay encourage nyo yung humatol. Na ikaw lang tama, mali yung iba. Okay ba yung clear ba tayo doon? So yun ang tinuturo kasi natin dito sa MBS, na maging open lang tayo at gawin nating posibilidad yung iba. Pero kung meron ka mang hinahawakan, tibayan mo yung hawak diyan. Huwag kang mauuga doon. Okay? Pero i-open mo lang yung posibilidad. Kaya nga sabi ko, kapag merong mga nagsasabi na against sa turo na alam mo, ang sabihin mo lang posible. Hindi ibig sabihin pag sinabi mong posible, naniniwala ka na sa kanya. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka naniniwala. Ibig sabihin, you are open-minded. Okay? So, yun. Kaya yun yung tinuro sa akin ni Lord dahil matagal din ako naging debatista tulad ng founder ng sinasama kong organization. Sikat siya dito sa Norte na magaling makipagdebate. Wala pang nanalo sa kanya na Iglesia ni Cristo nung panahon ng kabataan niya. Mga 1970s, 80s, 90s, sikat yung Bishop Larry Solmerin. At kahit sa mga radyo, nakikipag-debate. And ganun din yung naranasan ko sa mga debate. Hanggang sa nakikita ko, nawawalan na akong respeto sa mga kapwa ko, pastor or mga learners. And God humbled me down. Tinuruan niya ako ng mga principle na isa na dun yung salitang posible. Pwede kang kumontra, pero wag wag kang mawalan ng respeto. Still respect pa rin sa tao. Sa turo, 'yun ang kalabanin mo, pero yung tao, wag mong kakalabanin 'yan. Kasi hindi natin kalaban ng mga tao dito. Espiritu ang kalaban natin. Amen. Sa aklat ng Ephesians chapter 6. So tuloy tayo sa nature of sin and disobedience. Kasi pag sa kasalanan ng iba, nagkakasala din tayo, wala na tayong pinagkaiba. Para-parehas na lang tayong ganun. Ano ba nature ng sin and disobedience? So in the quiet beauty of Eden, a tragedy unfolded that would ripple through all of humanity.
So it wasn't a loud rebellion. Tahimik lang itong rebellion na ito. Or a sudden betrayal. It was silent, a deadly choice that came from a single glance, a single bite, in a moment of disobedience. So Eve, gazing at the forbidden fruit, saw not just food, but something beautiful, desirable, and promising. So in that moment, the allure of sin became more powerful than the voice of God. Mas malakas na yung sigaw nung temptation nung alok ni Satan kaysa sa utos at sigaw ng ating Panginoon Diyos. So have we not all stood where Eve once stood? Di ba tayo naging ganun dati? Na sobrang lakas nung temptation na yun na ipinatulan natin kahit against sa word ni Lord. Kahit against mismo sa mga salita niya, mga utos niya. So on the precipice of temptation, captivated by something that seems so right, yet leads so far from God's heart, parang tama pero nalalayo ka naman sa puso ng Lord. We've all felt that pull, matinding pull. So yung paghila, palayo. So that whisper in the back of our mind telling us, it's just one step, one taste, one choice. Isa lang naman, tikim lang naman. Minsan lang to, subukan mo na. Parang ganyan, no? But we, but what we rarely see in those moments is the brokenness that follows. The shattered innocence, the overwhelming shame, and the distance that suddenly grows between us and our Creator. So sin in nature, or in its nature, is more than act. It is a severing of the soul from its true source of life and joy. Kaya maraming tao, mga Kristiyano, hindi man nawala yung kaligtasan nila, nawawala naman yung joy of salvation. Nananatili ka dyan sa paglilingkod mo kay Lord, pero parang nawawala ka na ng joy. Kasi yun nga, sabi nga ni David, di ba, in cast me not away in thy spirit, O Lord. Restore thy Holy Spirit in me. Di ba? Yung, return unto me the joy of your salvation. So it wraps itself in beauty. Nababalot ito ng kagandahan, in pleasure, in promises of wisdom and power, only to leave us naked and broken before God. Parang isang batang sinamantala na hinulog sa pagkakasala at iniwang hubad and broken. And yet, even in that moment of failure, His love for us remains. Amen? Bagamat tayo minsan yung nag-reject, nahulog, nagtampisaw sa kasalanan, His love still remains for us. Today, we look at the heartbreaking reality of sin and disobedience. But even more, we see the amazing grace that awaits those who return to Him. Kung ready ka nang magbalik loob, tanggap ka ng Diyos. Bukas ang pintuan para magbalik sa lahat ng kaluluwa, sa lahat ng nanlamig, sa lahat ng tao. Pinakamasama man ang tingin sa'yo. Welcome si Lord. Bukas ang kaharian niya. Amen? So, tuloy tayo. Dito tayo sa nature of sin. Ito na yung part ng hamartiology, no? Theology, study of sin. Kaya magandang expound talaga. Sa hamartiology, Genesis chapter 3 ang isa sa core foundation ng sin. And yun nga, yung original sin na tinatawag dito rin yun sa chapter 3 ng Genesis. So, Roman numeral number 1, perception of sin. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, yun ang sabi sa sumunod na verse, that means it is appeal to the flesh. Good for food, which represent the lust of the flesh, nasabi na natin yan. And temptation often begins with an appeal to our physical needs and desire. And appeal to appetite. Eve's perception of the fruit is Eve's perception of the fruit as a satisfying source of nourishment reflects the vulnerability of human appetite, a desire for what is physically pleasing. And last, sin often begins, ito yung application awareness natin, sin often begins when we focus on how something can satisfy our soul or satisfy our immediate cravings and forgetting God's provision. Diba? Kaya maraming ipinagpapalit yung kanilang
sa mga bagay dito sa mundo. Bakit? Because napaka-appealing nung kumikita ka na bukas yung business mo dahil alam mo yun yung araw na maraming tao. Lalo na kung may gasoline station ka, mayaman. Isasara mo ba yun ng Sunday? Di ba? May mga tao minsan na ayaw nila isara yun. Ayaw nila ng Sabat pagdating sa mga business. Pero si Lord, pag hanggat maaari talaga, sundin natin siya. Yun ang gusto niya. Sarado mo tindahan mo, sarado mo shop mo, sarado lahat. At focus kay Lord. So, even God, yun nga yung about Sabbath. Meron akong exposition ng Sabbath. I-remind nyo na lang ako, hukayin ko ulit. Napakaganda exposition ko about Sabbath. Bagamat hindi ko naman sinasabi na yung Sabbath ay Friday o kaya Saturday. Either sa tatlo, walang problema kasi ang Sabbath naman ngayon sa Bible sa New Testament is when you are in Christ, you are at rest, you are in Sabbath. And pwede namang kung ang worship, ang ibig sabihin ng Sabbath ay araw-araw, Sabbath, pwede tayo mag-worship kay Jesus Christ. Pero yung salitang rest kasi, yun yung dapat nating i-honor. Hanggat maaari, kung kahit Wednesday ka magsimula ng araw, pumilang ka ng 7, yung ikapito na yun, ipahinga mo. Rest. Yun yung ikapito na yun. Kaya, seventh day from work. Okay? Kaya dyan sa Saudi, ang first day nila, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, then Friday yung seventh day nila, hindi sila tatrabaho. Ganun din sa mga Hudyo, Saturday, magsisimula sila ng Sunday, and then trabaho nila, Saturday yung ikapito. Sa atin naman, mga Kristiyano, ganun. Linggo lang din yung, Monday yung una ng panahon natin magtrabaho. Then sumakto sa ikapito, yun ang pahinga, yun na yung sabat natin. Diba? Kaya yung craving natin sa mga bagay na may ginagawa tayo, may nakukuha tayo, yun mismo yung minsan ay alok or subtlety yung tactic ni Satan para malayo din tayo sa kanya. So, pleasing to the eye kasi. And appealing to the senses. Yan. Nadoble ito eh. So, itong perception of sin, ito naman sumunod, pleasure of sin, appealing to the senses. Parang yung kanina lang din ito, halos pareha sila. And yung pleasure, ito naman ikatlo, the pride of sin, and yung desirable for gaining wisdom, yun yung appeal to the mind naman. Eve's desire to gain wisdom represent the pride of life. The promise of becoming like God taps into human pride and the desire for autonomy. And appeal to ambition, sin also appeals to our ambition. They desire to elevate ourselves and to gain control over our own destiny. Ano yung gusto kong mangyari sa inarap ko, mangyayari yun. So Adam and Eve sought independence from God's authority. And application awareness, pride leads us to make choices that rejects God's sovereignty, placing ourselves in the center of control, but actually we are being out of control after those mistakes that we have, uh, yung mga choices that we have taken. Nagkakaroon tayo dun ng mali or mistake. And progression of sin. Ito naman yung progressive. Yan, pwede nyo din itong i-take note, screenshot. At di bale, kayo naman po na nag-enroll ng Genesis 1 to 11, free ang inyong po PowerPoint. Talagang ginandahan ko yan para sa inyong lahat kasi mahal ko po kayo. Dahil ramdam ko yung love ni Lord sa akin at yung love nyo rin sa akin. Kaya nagmamahalan tayong lahat. Free ko na po itong ibibigay. Amen naman dyan. Lambing naman yan. So ito pinagpupuyatan talaga ito. And para maituro nyo din sa iba. Actually, yung isang ganto, pwede nyo i-reconstruct, gawin yung isang sermon. Ito napakaganda to, yung progressive or progression ng scene. In Genesis chapter 3 verse 6, in compared to James chapter 1 verse 14 to 15. Sabi doon, she took some and ate it. Ayun na, nagbunga na. Una, temptation lang. Di pa kasalanan yun.
Kaya number one, temptation is actually not sinful. But ang ginawa ng babae, she also gave some to her husband who was with her and he ate it. Nandamay pa sa kasalanan niya. So acknowledging that facing temptation itself is not sinful. It's our response that defines our action. Kung ano yung response mo, yun yung action mo, doon ka marirewardan or magkakaroon ng consequence. Kaya nga life is not a series of chances. It is a series of, ang sabi nila, choices. Amen ba? So number two, temptation is tantalizing trap. James chapter 1 verse 14, sabi doon, but each person is tempted. So ibig sabihin, yun na, tinutokso na, and when they dragged away, so tantalizing trap, nadadrag away ka, dragged away, parang nahihila ka, parang hinihigop. Ang ganda nun malabo yung paningin mo, palapit ka na ng palapit. Hmm. Hanggang sa palapit ka ng palapit, bigla kang tinuka. O, yun na. Sino kasi lumapit? Ikaw. Kaya mali yung salitang yung kantang tuksolayan mo ko. Mali yun. Hindi mo uutusan yung tuksong lumayo sa'yo kasi yan talaga habulin ka ng tukso. Mabilis yan tumakbo, mas mabilis pa sa atin yan. Pero tayo yung lalayo. Parang si Joseph. Amen. Si Joseph yung lumayo sa tukso. Kahit kahit sabihin natin yung palay ng humahabol sa manok, may pogi problem ka, may beauty problem ka. Ganda mo kasi, yun eh. Still, ikaw ang tatakbo. Kahit masamain ka pa, may blessing pa rin yun. Hindi natutulog yan, Diyos. Amen? So, it's a tantalizing trap. Sabi nga, a deceptive trap that seeks to ensnare us and draw us away from God's truth. Number three, temptation is tagging tactic. Tactic yan eh. Anong sabi dito? By their own evil desire. Ang problema, kung bakit ka pala nadadragged away, at one point, merong desire ka pala na ganun na nakatago. And now open lang siya para lumabas. Kung hindi ka mapagbantay, ay hina, parang hahayain mo na pasukin yan ni Satanas. Do not give an inch nga to the enemy, sabi nga nila, di ba? Kasi pag merong 1 inch dyan, wawakwakin niya yan. Mas malaki pa sa'yo. Kaya madali kang mahulog. So, it is a tagging tactic. A tactic that plays on our vulnerabilities, luring us into compromise. Kung saan tayo vulnerable, mahina, weak, kung saan tayo um, tawag dito, madaling mahulog, yun talaga ang bitag ng kaaway na ilalagay sa ating harap. At hindi naman target ng kaaway talaga kung saan ka mahina, kundi maglalagay lang siya ng isang pain kung saan ka mahina. Ang pinaka-target niya kung saan ka malakas para bumagsak ka doon sa kalakasan mo. Dahil oras na kahit gaano ka kalakas na tao na lingkod ng Diyos, pag kumain ka or natukso ka kung saan ka mahina, bagsak yung kalakasan na yan. Mababahiran yan ng napakalaking bahid ng kasalanan. 'Di ba? Kaya nga sabi nila sa sampung nagawa mo, pag kapag may isa kang mali, siyam yung tama, yung isang mali ay sapat para makalimutan nilang lahat ng siyam. Kahit gaano karami yan. So, marahil yun na talagang nature ng tao. Hindi mo sila masisi. Mahirap talaga. Kumbaga, kailangan lang magkaroon ka ng divine understanding para maunawaan mo na ang tao ay iba-iba, ang tao ay mahina, at ang tao ay very vulnerable. Masasaktan ka, pero kailangan mo ng acceptance. So number four, temptation is a tempting tease. Titis ka na niya that represent as appealing and desirable. And entice, yung salitang entice, sa verse 14 din yan ng James. Isang buong verse kasi ito eh. Tempted and then drag away. Sumunod yung malure ka na by your own evil desire and then being enticed. Ayun na, tinitis ka na. Kumbaga sa babae, sinasayawan ka na. Parang ganyan. Or kumbaga sa handaan, mataas na yung kolesterol mo na, inilagay pa sa harap mo yung hipon o kaya alimango. Grabe. O kaya lechon na grabe yung lutong ng balat. So, yan, di ba?
So, natitis ka na. Teasing. And pag na-entice ka daw, ano mangyayari? That will transform, yung temptation will transform into desire na magiging sin or from desire to sin. So when our desires yield to temptation, it gives birth to sinful action. Then after the desire has conceived, yan na, conceiving na, it gives birth to sin. And yan yung progression ng sin. Na yun yung nangyari kay Eve, ginagawa kay Jesus para mahulog, but he overcame. At ngayon, araw-araw yan sa atin. Pag tao ka, normal kang tao, araw-araw yan sa iyo. Sa atin, sama din yung sarili ko, di ba? And temptation ultimately leads to tragedy. The tragic end of yielding to sin results in spiritual death and separation from God. So, and sin, when it is full grown, it gives birth to death. James chapter 1, verse 15. Death means separation. Okay? Separation of your body to soul. Death means separation from your relationship to your husband as a husband and wife. Kumbaga naging dalawa silang ganon, magkakaroon ng kamatayan. Pag naghiwalay sila, may mamamatay. Ganon din kay Lord. Nung na-separate din tayo kay God, ibig sabihin, nung namatay yung spirito natin, kasi yun yung spirito na nagbibigay ng buhay. Yung meron sa atin, the Holy Spirit is a life-giving spirit. Tulad nga ng nasabi ko sa mga past lessons natin, na para tayong mga isdang tinanggal sa tubig. Yung source of life natin noon ay ang Holy Spirit, which is nawala. And si Jesus Christ, nung tinanggap natin siya, doon na naibigay sa atin yung selyo, sealed. No, sealed yan. Talaga, selyado tayo ng Holy Spirit. Amen? Pag naselyoan ka, wala nang unsealing. Talagang may sealed na yan. Sealed ka na. Ang meron na lang, grieving. Nagigrieve ang Holy Spirit. Kapag gumagawa tayo ng mali, nagigrieve siya. And yung kamatayan na yon na tinutukoy dito, possible talagang kamatayan na sa katawan. Pero ligtas pa rin yung kaluluwa nyo. But ang question doon, kapag talagang nagpapatuloy ka sa kasalanan at wala nang sigaw wala nang kapangyarihan yung katotohanan at yung kasalanan ng palagi na lang ginagawa ng hayagan, ang ano doon, ang possible talaga doon, baka hindi pa talaga naligtas. So kaya meron yung mga buto na natanim sa dahawag, sa tinikan, yung possible yung ganun na talagang hindi pa siya matabang lupa. So at point na pag naitanim niyo yung salita ng Diyos at matured ka na, yun na talaga yung point ng salvation sa isang tao. And ang penalty ng sin, the eyes of both of them were open. Parang maganda, na-open yung eyes. Sa ngayon, pag sinabi mong eye-opening, maganda. Pero noon, nung na-open yung eye nila, from ignorance, not ignorance, ano ba yung isang yung innocence, yun. From innocence, nagkaroon na sila ng pagkakaalam. Ayun, nandito nga pala, broken innocence. And they realized that they were naked. Yun ang negative na. So, nagkaroon na ng mali siya. So, their eyes were open. So, ito yung tatlong nangyari, broken innocence. Their eyes were opened and shame entered into human experience. That what once innocent became marred by guilt and shame. Second, broken fellowship. The relationship with God was immediately strained as they hid from His presence. And the peace and openness of Eden were shattered. And number three, bitter consequences. Sin leads to separation from God, and its effects are immediate and far-reaching. Grabe yung consequence. So, in conclusion, nung second natin, yung nature of sin and disobedience, as a reflection of our topic, the nature of sin and disobedience, our hearts may feel heavy under the weight of our choices. Di ba? May maraming choice na parang bigat ah. Sana hindi ko na lang ginawa to. So in the garden, where innocence were once flourished, we witnessed that the devastating impact of a single decision, one that altered the course of humanity. Nag-iba eh. Talaga, na-alter, nag-iba. Adam and Eve's eyes were open. But instead of clarity and light, yung openness na yon, illumination, they were met with darkness, shame, and regret. We have all faced moment of temptation. Amen. Drawn to something that sparkled with
promise, yet leads us into darkness. Akala mo magandang promise, yung pala dadaling kang ilalaglag ka, ibabagsak ka. So like Eve, we believe that fleeting pleasures could satisfy our deepest longing, only to find ourselves stripped of joy and standing vulnerable before God. Yet, amid of our heartbreaks, hope remains in Christ Jesus, in Jesus Christ. Amen. So, even in our shame, God's love is unbroken. He invites us to turn back to Him and step out of guilt into His grace. So, from guilt to grace. No matter how far we've wandered, His arms are always open, like a father waits for his prodigal son, ready to welcome us home. So, today, or tonight, as we confront the reality of sin, let us remember the incredible gift of grace. It calls us not to despair, but to seek restoration and renewal in our relationship with our Creator. In Christ, we find our true source of life, healing, and the promise of a second chance, because our God is a God or the God of second chances. Amen? Praise the Lord ba? Comment naman tayo dyan. Thank you, Lord. So bago tayo pumunta sa ikatlo, comment tayo ng thank you, Lord. And then, ready kayo ng question about sin and disobedience or nature of sin or something.